Ang mga natutunan ko sa Kabanata 1 hanggang 10 ng Komunikasyon sa Akademikong Pilipino. Sa Kabanata 1, ang natutunan ko tungkol sa wika ay meron akong kakayahan na maging mas nakatuon at makasali sa usapan na mas mabilis na pagtugon. Kabanata 3, Kalikasan at Istruktura ng Wikang Pilipino. Nilalaman naman nito ang iba't ibang pamamaraan ng paggamit ng wika, tamang pagbigkas at tamang pagbaybay ng mga salita. Nilalaman naman nito ang iba't ibang pamamaraan ng paggamit ng wika, tamang pagbigkas at tamang pagbaybay ng mga salita gamit ang ponemang segmental at ponemang suprasegmental. Nakapaloob sa ponemang segmental ang tamang pagbigkas ng mga letra sa pamamagitan ng paraang artikulasyon. Samantala, ang ponemang suprasegmental naman ay naglalaman ng mga tonong, intonasyon, punto at hinto ng mga salitang iyong babanggitin o babasahin. Mga komponent ng pag-aaral ng wika tulad ng ponolohiya, pag-aaral ng tunog, morpolohiya o pag-aaral kung paano nabuo ang salita, syntax, pag-aaral ng estruktura ng pangungusap, o semantika ang pag-aaral ng mga pagpapakahulugan ng isang wika, at ang huli naman ay pragmatic, ang paggamit ng sikat sa kontekstong sosyal. Ang natutunan ko pa po dito ay mga iba't ibang uri ng pangungusap, mga bahagi nito at ayos ng pangungusap. Halimbawa, ng mga ito ay simuno at panaguri, sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa, mga gamit, tungkulin at kayarian ng mga pangungusap. Kabanata 4, ang alpabeto at ortografiyang Pilipino. Sa kabanatang ito, nalalaman ko na noong unang panahon, meron silang sariling alpabeto na tinatawag na baybayin. Nabanggit din dito na mayroon tayong 28 alpabeto, 8 dito ay hiram mula sa orihinal na anyo. Hiram na tinatawag dahil kung babasahin ng mga ito parang katunog ng ibang mga alpabeto, ngunit kung babaybayin ito, ibang letra ang nakalagay. Halimbawa, ang salitang participant o participant, papalitan ang letrang C ng letrang S kung ang tunog ay S. Natutunan ko din dito ang tama at maayos na pagbaybay ng mga letra at mga salita. Natutunan ko din kung paano ang pagtutumbas at pagbabaybay ng mga salita. Kabanata 5. Sa aking natutunan, mayroong 2 uri ng diskurso at 2 anyo nito. Mayroon ding iba't ibang uri ng teorya ang diskurso. 2 uri ng diskurso, ang estruktural at functional. Ayon sa aking pagkakaintindi, sa estruktural na diskurso, isang particular na unit ng lengguwahe at wika. Samantalang ang functional naman ay isang tiyak na focus sa paggamit ng wika kung maaari itong humantong sa mas malawak o pangkalahatang function ng wika. Mga teorya ng diskurso. Ethnography of communication. Gumagamit ng kasangkapan mula sa antropolohiya upang pag-aralan ang verbal na interaksyon sa setting na ito. Accommodation theory. Batay dito, sinusuri ang mga motibasyon at kontekstual ng pangyayari kung ang dalawang speaker ay nagbabago ng estilo ng komunikasyon. Ito ay may 2 paraan, ang divergence at convergence. Divergence, ayon sa aking pagkakaintindi, ito ang mga grupo ng may malakas na pagmamalaking etniko at madalas na gumagamit nito upang i-highlight ang kanilang identidad. Convergence, ito naman ay nagaganap kung saan mayroong matinding pangangailangan para sa social approval. Madalas na gumagawa nito ay individual na walang kapangyarihan. Speech Act Theory. Ito ay isang teorya ng wika na kung saan wikang akademiko. Dito, sa kabanatang ito, natutunan ko ang 3 katawagan sa wikang pambansa. Ito ay ang Tagalog, Pilipino at Filipino. At ang taon kung kailan ito ginamit ng mga mamamayan ng Pilipinas. Matututunan sa kabanatang ito ang mga pangunahing wika ng bansa. Ito ay ang mga Tagalog, Cebuano, Ilocano,
Hiligaynon, Bicol, Waray, Kapampangan, at Pangalat. Kabanata 9. Makrong kasanayan sa pagbabasa. Sa kabanatang ito, natutunan ko na sa pagbabasa, kinakailangan ng pag-unawa sa ating binabasa. Hindi basta-basta lamang tayo'y nagbabasa, kailangan natin itong intindihin at unawain. Kabanata 10. Makrong kasanayan sa pagsulat. Para sa akin, ang kasanayan na pagsulat ay isang paraan upang malaya nating mailahad ang ating saloobin at nais iparating sa ating mga kapwa. Mahalaga din sa atin ang pagsulat sapagkat ito ay nakakatulong sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa komunikasyon. Kailangan din natin isaalang-alang mga bahagi nito. Dapat may panimula kung saan ipapakilala ang ating paksa, katawan, kung saan makikita o mababasa ang nilalaman na ating paksa. At ang huli ay ang wakas. Ito ay upang makapag-iwan ng isang kakintalan sa isip ng mambabasa tungkol sa ating paksa. Yun lamang po at maraming salamat. Iba pang teorya. Kabanata 6. Komunikasyon. Ang natutunan ko sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng komunikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kabanata 7. Makrong kasanayan sa pakikinig. Natutunan ko sa kabanatang ito na hindi ka lang basta nakikinig. Kailangan ng pagtanggap at pag-unawa sa ating impormasyon upang maiwasan ang di pagkakaintindihan at maling interpretasyon. Kabanata 8. Makrong kasanayan sa pagsasalita. Natutunan ko dito na kailangan mahusay ang pagsasalita. Upang ito ay makamtan, kailangan ay makalaman ka sa pagsasalita o sa paksa na ating tatalakayin o ating ipapahayag. Pangalawa, dapat may kasanayan ka sa pagsasalita. Dapat may kasanayan ka sa pag-iisip ng mensahe na pinakamaikling panahon. May mga sitwasyon kasi na nangangailangan ng presence of mind kasi kapag nagtanong ang mga tagapakinig mo dahil hindi na masyadong maintindihan, kailangan natin ng kasanayan sa sitwasyon na ganito upang masagot ang kanyang nais na itanong. Kabanata 9. Makrong kasanayan sa pagbasa. Sa kabanatang ito, natutunan ko na sa pagbabasa, kinakailangan ng pag-unawa sa ating binabasa. Hindi basta-basta lamang tayo nagbabasa, kailangan natin itong intindihin at unawain. Kailangan din nating isaalang-alang mga bahagi nito. Dapat may panimula kung saan ipinapakilala ang ating paksa, katawan kung saan makikita o mababasa ang nilalaman ng ating paksa, at huli ang wakas nito upang makapag-iwan na isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Ay gago, mali.